Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay ka. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kabanalig, aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dali niya tayo lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong may taguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan.
sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Mayroon namang hindi na natatandaan ninuman at lubusan ng naglaho ang kanilang pangalan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito, at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan, at ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nanatiling matatag ang kanilang angkan, at alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manglilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hinirang niyang mga anak. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin, Ang magpapahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem, pumasok sa templo. Pagkatapos, tingnan ang lahat ng bagay noon nobas siya, nagbalik sa Bethania, kasama ang 12. Palibhas ay gumagabi na. Kinabukasan, nang sila pabalik na mula sa Bethania, nagutom si Jesus. Natanaw niya sa dikalayuan isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi ang dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala na makakakain pa sa iyong bunga." Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating na sa Jerusalem sa templo, si Jesus at kanyang pinagtabuyan ng mga nagbibili, namimili ng mga at pinagkataob ang mga mesa ng namamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati, at pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sino mang may daladalahan. Tinuruan niya mga tao, sinabi niya, nasusulat,
Ang aking bahay, tatawaging bahay dalinginan ng atong bansa. Ngunit ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng puno sacerdote at mga eskriba. Buhat no'y humanap na sila ng paraan upang mapapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa Kanya, dahil lumahanga ang lahat ng tao sa Kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman sa lungsod si Jesus at Kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at sinabi kay Jesus, Guro, tignan ninyo, namatay ang puno ng igos sa sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito, kung sabihin ni naman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, at hindi siya mag-aalinlangan, kundi mananalig sa mangyayari, ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kat sinasabi ko sa inyo, anumang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayo matanggap na ninyo at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y nanalangin, patawarin muna ninyo ang mga nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ang inyong amang nasa langit, ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Mga kabanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuhay ka namin, Panginoong Heso Kristo. May isang pamilya sa isang kilalang lugar. Maganda po yung kanilang buhay, maayos ang pananamit, successful ang mga anak, aktibo pa nga sa simbahan. Mukhang ideal family. Kapag binibisita, ang saya nilang tignan. Pero sa loob ng bahay, iba yung realidad. Walang halos usapan, may tampuhan, may sama ng loob, may pagod na hindi pinapansin, may lungkot na itinatago. Kaya isang araw, napansin ng anak na mas masaya pa silang ngumiti sa ibang tao kaysa magmahalan sa loob ng bahay. At doon nila na-realize, a family can live a life outside, but slowly become empty inside. Ito rin ngayon ang mensahe ng Ebanghelyo. Nakita ni Jesus ang isang igos na maraming dahon pero walang bunga. Mga mukhang buhay, mukhang maganda, pero walang fruits, walang bunga. At sabi ni Jesus, wala nang makakapakinabang sa bunga mo. At pagkatapos nito, pumasok si Jesus sa templo, nilinis ang mga bagay na hindi banal. Dahil gustong ipaalala ni Jesus, God is not impressed by appearance alone. He looks for a fruitful heart. Kaya nga, hindi sapat na nagsisimba ka lang. Hindi sapat na successful ka lang. O mukhang maayos naman ang buhay. Ang tanong, ang bunga ba ng puso natin, kamusta? Di ba? Mula sa malayo, nakita ni Jesus na maraming dahon at kanyang tinignan baka may bunga. Mga kapanalig, marami rin sa atin, maraming dahon ang puno, pero walang bunga. Pero minsan, ganyan din ang buhay ng tao. Mukhang okay naman sa labas, mukhang spiritual kasi may hawak na rosaryo, mukhang mabait kasi nagsisimba, pero sa ordinaryong buhay, walang pasensya, mataas ang pride, forgiveness, walang forgiveness, hindi marunong magpakumbaba, nagdadasal pero walang lalim,
at walang tunay na pagmamahal. Alam niyo po, God sees beyond appearances. Hindi siya naloloko ng image na nakikita niya ang paraan ng pagsasalita natin sa bahay, ugali natin kapag walang nakakakita, treatment mo sa asawa mo, treatment mo sa anak mo, treatment mo sa mga kasambahay mo. Lahat ito nakikita ng Diyos. Some people are active in church but absent in family love. Some speak beautifully in public but wound people at home. Real holiness, mga kapanalig, is tested in our very ordinary life. Sabi nga po nila, and I quote, God is not looking for impressive lips, but genuine fruits of love. Kaya nga, sinabi rin ni Jesus, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Pagpasok ni Jesus sa templo, nilinis niya ang mga bagay na humahad lang sa kabanalan. Mga kapanalig, paalaala na tayo, ako, ikaw, tayong lahat ay templo ng Diyos. Ang pamilya ay dapat maging tahanan ng presensya ng Diyos. Alam nyo kasi minsan, ang tahanan kahit nagsisimba ay puno ng pride. May mga mag-asawa, they are more busy protecting their pride rather than their marriage. Merong mga ayaw humingi ng tawad, ayaw magpatawad. Merong emotional distance, selfishness, at unhealthy priorities. Tanong, ano ba yung priorities mo ngayon? Healthy ba yan? O unhealthy ba yan? Unti-unting nawawalang kapayapaan at minsan, mas malinis pa ang bahay kaysa yung mga relasyon na meron tayo. Do not allow resentment. Do not allow constant anger or lack of prayer to occupy your home. Let Jesus cleanse your house, cleanse your temple. Painful words, mga hidden wounds, at unhealthy attitudes, because a peaceful home begins with converted heart. Sabi nga nila, when Jesus cleans the heart, He also heals the home. Sabi ng Ebanghelyo, magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Pagkatapos, linisin ang templo, itinuro ni Jesus ang kapangyarihan at ng pananampalataya at panalangin. Bakit? Many people think prayer is only for emergencies. Pero ang tunay na prayer ay nabubuo sa ordinaryong araw. Sa simpleng dasal bago matulog, paghingi ng gabay sa trabaho, family rosary, pagdarasal bago kumain, tahimik na pakikipag-usap sa Diyos. This ordinary prayer is slowly transform the heart. Kaya nga, sa mga pamilya, families become spiritually weak kapag ang panalangin sa bahay ay optional lang. Without prayer, tandaan nyo to ha, without prayer, lahat ng stress controls emotion. Temptation becomes stronger and relationship is slowly become cold. That's why paalala po sa lahat, prayer is not wasting time. Prayer is protecting the family.
Kaya't paalala po sa ating lahat, the strength of a family is not measured by wealth, but how deeply it trusts God in the ordinary days of our life. Kaya nga't panghuli, mga kapanalig, sabi niya, kapag ikaw nananalangin at naalala mo na meron ka pang hindi napapatawad sa kanilang mga kasalanan. Hindi tinapos ni Jesus ang turo sa prayer lang nang walang forgiveness. Sabagkat sabi niya, dahil ang tunay na prayer kung puno ng bitterness, hindi yan prayer. Maraming pamilya ang magkakasama sa bahay, pero merong silent anger. Nanay nagtatampo sa mga anak nagtatampo sa magulang, asawa nagtatampo sa kanyang asawa, may hindi nagpapansinan, may sugat na hindi pa inamin, may pride na ayaw magpakumbaba, at minsan tumatagal ang araw, linggo, buwan, taon, ay hindi nagagawang humingi ng tawad at magpatawad, parang walang nangyari. Again, do not wait for a perfect apology before forgiving. Tandaan po ninyo ito, mga kapanalig, forgiveness does not erase pain immediately, but it allows God to begin healing the wounded heart. Kaya nga, mga kapanalig, a family cannot grow in peace if everyone keeps counting each other's fault. Tandaan po natin, a heart that refuses to forgive will slowly lose its capacity to love. I will repeat, a heart that refuses to forgive will slowly lose its capacity to love. Paalaala, God is not only looking what people see outside, He is also looking for faithful heart, prayerful families, forgiving relationship, lives that bear fruit in the ordinariness. Kaya't paalaala, the holiness of life is not found in the extraordinary miracles. Natatagpuan yan sa pagiging mabuti mong ina, mabuti mong asawa, mabuti mong anak, maging mabuti mong magulang. Yung mga lihim na sakripisyo, yung sensirong panalangin, at tapat na pagmamahal. Kaya mga kapanalig, tandaan po natin ito. The most fruitful life is not the most admired one, but that one that only reflects God in the ordinary, everyday living. Mga kapanalig, magpatuloy tayong gumawa ng tama. Kahit na tayo minamasama, darating din sa atin ang ganap na pagpapala. Amen. Mga kapanalig, tayo po ay mag-alay ng panalangin. At sa bawat panalangin, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway turuan ang bayan ng Diyos na sumunod sa kanyang mga batas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging tapat sa pagsunod sa utos na ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapang na mamuhay sa hamon ng utos ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga matatanda, mga nalulumbay,
at lahat ng mga nagdurusa na kasama natin, naway hindi natin mapabayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin alay sa iyo ng aming mga kapanalig. Makilala nawa namin ang pag-ibig mo ng kapayapaan ni Kristo, ang iyong anak at ang tagapagligtas. Hinihiling natin sa Panginoon ni Kristo naming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Nalayan kayo mga kapanalig paghahain, ikaligdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyong Panginoon. At sumainyo, Taas at Diyos sa inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo naming Panginoon. Sa dakilang pagtupos niya sa amin, kasalanan at kamatayan aming pasanin, ay binalikat niya na upang kaming palayain ay may tampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, parit haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad na iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya't kaysa ng mga anghel nagsisigawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal ka ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay manal makaloob na ito, ang para sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yan. Inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, dugo ng bago't walang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kadinaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang galis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabagla sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kaisa ni Leon namin Santo Papa, si Elias naming obispo na ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may bagasa na sila muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawat pagindapatin kaming lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ng Diyos, kaisa ni San Jose, ng kanyang kalis ni isang esposo, kaisa ng mga apostol, si Beato Luigi Mudet, ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, at ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Amen. Amen. Ngayon, dasalin natin ang panalangin itinuro niya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin na kami at sa atang masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iligtas sa kapahamakan. Samantalang ang aming pinanabigaan ng dakilang araw pagbabahayag,
ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungin o Panginoon ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kaming lahat ng kapayapaan mong kasing kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ang laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigyan na ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang anak ng Ama. Mapapalad tayong nagtitiwala at sa Kanya'y naniniwala. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak,
ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo po'y manalangin para sa mga may sakit. O Amaang makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas ang karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman sa kanilang tahanan, sa ospital, at sa lahat ng mga nakikibahagi sa panalangin ito. Yamang tunay na maraming gumagaling dahil sa pananampalataya sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod. Kay Jesucristo yung anak naming Panginoon, nabubuhay nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinakinabang sa iyong kawaan upang aming pinagsaluhan ay magdulot sa aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Nilulog namin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyong Panginoon At sumainyoy. at tanggapin niyong pagpapalo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nihandog na. Humayo kayo, mamunga ng masagana. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo